At yan po ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinilala ng Malacanang si Ginang Amparo Balansi Mabanag ng Paracelis Mountain Province bilang Manlilikha ng Bayan National Living Treasure Awardee 2023. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Binigbig ti Malacanang ni Amparo Balansi Mabanag iti Paracelis Mountain Province kas Manlilikha ng Bayan National Living Treasure Awardee 2023. Daytoy ket babaan iti proklamasyon bilang 427 nga inparuar ti Malacanang iti December 15 ita atawan. Itinasaw a proklamasyon na bigbig na Amparo Balansi Mabanag may sa agaddang embroiderer iti Paracelis iti panangikomitar na a masalwadan ken maitandudo ti gaddang manubak ken amero wenno beadworks ken embroidery traditions. Nalaksid iti plaque ken medalya ti gawad sa Manglilikha ng Bayan Awardee kat maikan iti 100,000 pesos ken agawat iti 10,000 pesos kada bulan nga insentibo bayat nga si bibiyag. Inbaga ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa nga ni Mabanag ket isut kaunaan ang nakagunod iti gawad sa Manlilikha ng Bayan Award iti pakasalitaan ti Mountain Province ken maipanakkel iti probinsya ken rehiyon nga Cordillera. Maikatlo ni Mabanag iti National Living Treasures ti Cordillera Region aminayon kada musician ken dancer Alonso Saclag iti Lubwagan Kalinga ken cask maker Teofilo Garcia iti San Quintin Abra. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Cawisbalio. Bureau of Fire Protection Kalinga mananatiling naka-red status alert hanggang January 1, 2024. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naka-code red status alert latay ti Bureau of Fire Protection Kalinga hingga na January 1, 2024. Inkumpirma ito ni Fire Officer 1 Dizel Bali, Information Officer ti BFP Kalinga. Si Community Bureau nakasagana dagiti personnel nga agresponde ti inyaman nga untoward the incident bayat iti holiday break. May naig daytoy may palagip nga imbaga ni BFP spokesperson Fire Support Annalie Atienza akayat asawon iti code red alert amin a BFP personnel ti entero a nasyon ket mamandaran nga standby tapno makaresponde a dagos no da iti emergency. Impalagip na nga wan iti BFP personnel a naka-leave of absence bayat iti panagpasambay iti baro atawan tapno masigurado a full force iti bureau. Kabayatan na wan iti na-report a fire incident ti probinsya a Kalinga bayat iti selebrasyon iti Paskwa. May naig iti Oplan Iwas Paputok campaign inyunay una iti bureau nga agusar iti alternatibo iti paputok kas iti torotot video kaya wano lugan tapno maliklikan iti nyaman nga aksidente wano puor. Manipod dito'y DCRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Department of Agriculture, Regional Field Office 8, rekomendadong pumasa sa ISO certification. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Kahuman san pirakatuig nga preparasyon ug mga process improvements, nakakarawat na green light ang Department of Agriculture, Regional Field Office 8 para pumasar sa ISO certification. Sa gindumara nga duha ka adlaw nga stage 2 external audit, magkadro dilain nga mga operating units sa ahensya ang nagpailarom sa audit san era naging management systems, operational procedures ug system processes. An audit inagsiserbing review para masigurado ang kalidad sa sistema ngan mga pagproseso sa ahensya para maserbihan sa maximum satisfaction ang mga customer.
Sa naging mensahe ni Department of Agriculture, Regional Field Office 8, Regional Executive Director Andrew Rodolfo Orais, iya gintagan doon nga ini nga milestone nagpapakita sa commitment sa ahensya nga padayon nga gi-improve ang mga sistema, pagproseso ug performance para masigurado ang kalidad sa serbisyo publiko. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Programa ng MSSD natutugon sa pagbiyahe ng mga badyaw tuwing holiday season o marangkada na sa Jolo. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Jolo. Tiyagnaan na, ina muna bahagi pagpapanaw sin layag badyaw program si Ministry of Social Services and Development at MSSD Jolo. Habay tayo na dyan sabdani, Municipal Social Welfare Officers in Jolo, nagpaon sila kano yaon pag-anad, patung katos kay man badyaw, ding barangay takot-takot, bus-bus, tulay, iban Chinese Pier. Haso paya mapahati mga ini, hasin na sabot program. Nakatay maresab sila 2 bulan rice subsidy, hahalaga ang ibuduang katos pila kahang kabulan, bilang muna tatabangan sin upis. Kasunuan penisin ganap pag-anad halan pag-usaha asom no tahon ang panasira magkatayma hang putag di mga ibusid kapital at wapuunan habat sumung pa in kawianan nila. In layag badyaw hambu ka makikita programs in MSSD magkasambag hapag tulak-tulak si mga badyaw pa Manila iwan kay ng pamalalago daira sa kawa holiday season habat makapangayusin na ikadda namun lando makapiligro. Dahil nga RP Jolo, Eloisa Muhammad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.